Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. So for today's video po ay magpapachamba-chamba na naman po tayo ng tahong soup with sotanghon. Ito po yung ating mga ingredients. So, yung ginamit ko pong tahong, ito pong cultured tahong from New Zealand. So, yan po yung mussels, tapos 3 cloves na chopped garlic, lemongrass, tapos sliced na fresh ginger, and then meron din tayong crushed black pepper, at saka yung actually green onions po yan. So, ayan po. And then, lalagyan natin ng gulay, pak choy. Kayo po, pwede nyo pong lagyan kung anong gulay gusto nyo. Tapos, 1 broth cube na vegetable flavor. Tapos, lalagyan ng sotanghon. Tapos, yung pampalasa ay yung aromat or magic sarap. So, napakabilis lang po talaga nito. So, ayan. Syempre, nandiyan na rin yung oil sa kawali natin. Pinainit ko lang. Tapos, nung uminit na, metos-metos lang kung gaya ng mga sinasabi nila dito sa TikTok, metos-metos, ayun. So, ngayon, nung ready na yung ating mga aromatics, nilagay ko na rin yung tahong. So, ayan po ay malinis na po siya. So, actually, bawas na po yung isang box na yun. Hindi na po yan umabot ng isang balot na ganun. Hindi ko alam kung 1 kilo ba yun. Kaya, ayun, nilagyan ko na ng aromat or pwede nyo lagyan ng salt kung anong gusto nyo pong pampalasa. Ayan, so pagkatapos nyan, ilalagyan ko lang ng warm water para syempre mas mabilis siyang kumulo. Ayan, so makikita nyo sa video 3 glasses of water yung nilagay ko, pero actually nagdagdag pa ako ng isa kasi gusto ko talaga yung medyo mas masabaw-sabaw. Tapos naisip ko nga, lalagyan ko pa ng sotanghon, so sisip-sipin niya, no. Tapos, nag-add na rin ako ng 1 broth cube na vegetable flavor kasi wala akong shrimp, no? So, ayan. Ngayon, hinintay ko lang na kumulo. After nung nag-start na siyang kumulo, yung makikita kong papakulo na siyang ganun, ay nilagay ko na rin yung sotanghon. So, ngayon, natuklasan ko na kapag diniretso ko sa broth yung sotanghon, mas masarap po yung sotanghon kaysa po yung nakababad muna siya sa maliganggam, tapos ilalagay natin, lulutuin. Mas malasa pagka ganito siya. Ayan, o diba? So, may bago akong natutunan sa sarili ko, mga pacham-pacham. Ayan, so halo-halo lang hanggang sa lumambot na nga. Tapos hinintay ko lang talaga na kumulo na siya ng mabuti. Tapos hindi ko syempre overboiled yung ating tahong para hindi siya lumiit at hindi siya yung kumunat. Tapos nung mga ilang minuto na, mga 3 minutes before talaga patayin ko yung stove, ay nilagay ko na rin yung ating gulay. So, yan po yung available na gulay ko, pak choy or bak choy ba? Ewan ko bakit hindi sila makapag-decide anong ipangalan dyan. So, ayan po, ready na po ang ating yung ating ulam. O, diba? So, nagpi-plating lang po ako dyan para po sa picture niya. Tapos, ay binalik ko din naman po sa kawali. So, sana mga lovely people ay may natutunan na naman po kayong napaka-simple at napakadaling recipe. So, ayan na po yung ating finished product. Ayan. So, thank you po for watching at abangan nyo na lang po yung Tikiman Time. Enjoy cooking. God bless. Ciao, ciao! Hello mga lovely people! Welcome to Tikiman Time. So, nilagyan ko lang muna ng kanin yung pinggan ko. Siya ayaw niya. So, segwit yung malitan to. Kanya-kanya naman kaming sandok. Diba? Siya yung sotanghon. Parang naglilihi ng sotanghon, no? Pero, kahit hindi po kayo nagtatanong dyan, hindi po ako pwedeng mapregi. Yun. So, hindi na. Wala nang panahon. Ayun, so, tatakam ako ng tahong talaga lately. Tapos, ewan ko ba kung ba't gustong-gusto ko lagi kumakain ng sotanghon din. Itong mga, hindi ko lang ina-upload yung ibang mga pacham na ginagawa ko sa sotanghon. Bon appetito. Bon appetito mo rin. Okay, so, tikman natin. Ito mo ng tanghon. Comment? Bahala na po kayo mag-adjust. Oh, buono daw. Lahat naman sa kanya masarap na. Pero minsan din, meron nga din ang sabi ko, pagkapalpak naman din, napapaalat, ganun, o matigas. Yung karne, yun. Sinasabi niya din naman. So, hipan muna natin. Ti apro un'altra. Che cosa faccio con il vino? No? Vado a prendere a quando è finito. Alam niyo kung hindi ko na binababad yung sotanghon sa maligamgam na tubig. Kasi pag diniretso ko siya sa
sa niluluto ko, sa may broth mismo niya, mas malasa siya, hindi siya yung ano, kung sa Bisaya pa ba, ladang manggod siya og kanang kuan pag binabad sa ano. Tikman natin yung tahern. Ay, kain po. Iba po kasi talaga yung busog mo, no? Pagka yung kinikrave mo, nakakain mo. Nakaka-happy. Kaya yun. Tapos gulay, na-miss ko yung kumain ng gulay. Good. Very good, mga lovely people. So, ayan po mga lovely people. Shinare ko lang po sa inyo itong tahong sotanghon soup natin, o diba? Kahit minsan yung pag-imbento ng pangalan ng recipe, hindi ko rin maisip. So, ayan o, nag-i-enjoy siya sa sotanghon. So, once again, thank you po for watching at sana po may natutunan naman po kayo. Paulit-ulit lang naman po yung mga sinasabi ko. Sana po may natutunan na naman po kayong bagong pacham recipe dyan. At nakapag-share na naman po ako ng ideas sa inyo. Bahala na po kayo kung anong gawin nyo. Kaya yun. Meron pa kayong mga tanong, meron pa kayong mga suggestion, o diba? Talagang suggestion. Ayan, suggestion. Ano lang po kayo, isulat nyo lang po sa comment section. At syempre, kung gusto niyo pong mag-subscribe or mag-follow, feel free po to like, share, and subscribe. At doon po sa ating mga bagong subscribers, thank you po for subscribing. Sa ating mga bagong followers, thank you po for following. And God bless, ingat, at hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina di Pichi, the home of Pacham recipes. Ciao, ciao!